Sa pagpalang araw po, purihin po ang Diyos magpapailan ngayon pagpakailanman. Ang Diyos po natin na kinikilala sa pangalan ng Panginoon Jesus, siya nga po ay Diyos ng katotohanan. Siya ay Diyos na hindi nangangailangan ng anuman mula sa kanyang mga nilikha. Hindi siya kailanman nangangailangan ng tulong ng tao. Our God is a sufficient or self-sufficient God. Ibig sabihin, pag sinabi natin self-sufficient, ang Diyos, nasa Kanya ang lahat, na kahit pa walang tumulong sa Kanya, magagawa niya ang lahat ng bagay. Nasa Kanya ang lahat na anuman ang pangailangan niya o mga pangailangan ng tao, siya nga po ay hindi nangangailangan ng anuman. Lahat ng bagay, lahat ay nasa Kanya. Kaya nga siya self-sufficient at tinatawag natin self-sustained. Walang anuman bagay sa mundo ito na sinasabi natin self-sustained o self-sustaining. Dahil ang Diyos natin kailanman hindi siya dumepende sa effort ng sangkatauhan. Kung ang tao nakadepende sa Diyos para sa pang-araw-araw na pagkain, ang Diyos hindi dumidepende sa lakas o kalakasan ng tao, hindi dumidepende ang Diyos sa trabaho ng tao para masustain ang kanyang sarili. Ang Diyos na puno-puno ng kaluwalhatian, hindi nangangailangan ng sangkatauhan o ng anumang nilikha para kamtin niya ang kaluwalhatian naroon na sa Kanya. Wala pa man ang mga nilikha, ang Diyos na ay puno-puno na po ng kaluwalhatian. Ang Diyos po natin, hindi nakadepende ang Kanyang pagka-Diyos o existence ng ating Diyos base sa kaisipan ng tao. Ano man ang isipin ng tao, isipin man ng tao na may Diyos o wala, paniwalaan man niya na may Diyos o wala, ang Diyos ay mananatili at naroon, siya ay Diyos pa rin magpakailanman. Self-sustaining God. Self-sufficient God. Kaya nga, bilang mga nilalang, gaano man kataas ang antas natin sa mundo, maging ang mga anghel na nung una ay higit pa sa katayuan kaysa sa mga tao, ay hindi po maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos dahil maging sila man ay nangangailangan ng magsusustain sa kanila. Kaya sila rin ay nangangailangan ng magsusustain sa kanilang buhay. Lahat po ng nilalang ng Diyos, sila nga po ay nasusustain dahil sa Diyos. Ang Diyos po ang nagpapanatili sa kanila. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila. So, ibig sabihin po nito, ang lahat ng nilalang ng Diyos ay dumedepende o nakadepende lamang sa Diyos. Kilalanin man nila o hindi, tanggapin man nila o hindi, lahat po ng bagay dito sa langit at lupa ay nananatili ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi po natin maiaalis o kayang baguhin, hindi natin kayang salungatin ang prinsipyong ito kahit na gaano man kadami ang magsama-sama sa daigdig nito o sa sanlibutan ito para salungatin ng Diyos. Pagkat siya ay makapangyarihan.
Sa kanyang salita, lahat ay nalikha. At sa kanyang salita rin, ang lahat ay maaaring magbago. Sa kanyang salita, ang lahat ay maaaring mawasak. Ganyan po makapangyarihan ang ating Diyos. Alam natin na pagkatapos ng universe na ito ay meron pang mas higit na mas mataas at yun yung tinatawag nating langit ng mga langit o heaven of heavens. Naniniwala tayo bilang nananalig sa Diyos, bilang nananalig sa Panginoon Jesus na merong heaven of heavens. At ang langit po na ito ay nilikha rin po. Kaya nga, maging ang langit po na ito ay sinusustain din po ng Diyos. Ang langit po ay hindi self-sustaining. Dahil nilikha lang po ito ng Diyos, ibig sabihin, ang otoridad at kapangyarihan pa rin po ng Diyos ang nagpapanatili sa kaayusan ng langit. Kaya nga, dahil ito ay nilikha, hindi ito mananatili kung loobin ng Diyos na ito ay mawala. Maging ang mga anghel sa langit, sila po ay dumidepende lamang sa salita ng Diyos. Nakadepende lamang din po sila kung ano ang ipag-uutos ng Diyos sa kanila. They are sustained by the command of God. Kung ang langit ay hindi isusustain ng Diyos, o hindi sinusustain ng Diyos, o tinatawag na kung ito ay self-sustaining, hindi na po kinakailangan na palayasin pa si Diablo doon. Dahil maaaring si Diablo ay manatili doon at manggulo. Ngunit ang kaayusan ng langit ay nananatili dahil iniutos po ng Diyos na ayaw niya ng kaguluhan sa langit, kaya naman iniutos niya na palayasin ang Diablo, si Diablo, mula doon sa kanyang kinaroroonan nang sila ay maghimagsik. Si Diablo at ang kanyang mga cohorts, 1/3 of heavenly angels, na isinama niya sa kanyang pagkukulita upang kalabanin yung lingkod ng Diyos na itinalaga doon sa langit na pansamantala na mamumuno habang hindi pa pumaparoon noon ang ating Panginoon Jesus. Sapagkat ang ating Panginoon Jesus ay nagmula sa sinapupunan ng Ama at hindi siya nagmula sa langit. Kaya naman ang ating Panginoon Jesus ay may usapan na siya muna ay magkakatawang lupa. Bababa, magkakatawang lupa at bago pa siya, pagkatapos nun, pagkatapos ng muling mabuhay, doon pa lamang siya aakyat sa langit at maghahari, uupo sa trono. Yun po ang itinakda ng Diyos na mapangyari. Kaya nung mga panahon na yon na wala pa ang ating Panginoon Jesus doon, ay itinalaga doon yung tinatawag na anghel na tinatawag na Yahweh o Angel of the Lord. Ang Panginoon, siya po yung tinatawag na Jehovah. Ang pangalan yun po ay ibinigay sa anghel na ibig sabihin the authority of God na parang SPA. Meron siyang special power of attorney para ipatupad kung ano ang salita ng Diyos o utos ng Diyos, ang otoridad ng Diyos. Yun po ay nauna nang pinag-usapan ng Ama at ng Anak. Kaya nga maging ang mga anghel ay nabubuhay o nananatili lamang sila kung patuloy silang mananatili sa utos ng Diyos. At kung sila iwan nila ang posisyon nila, ang ibig sabihin po nito para sa kanila, ito'y isang kamatayan. Ito nga po yung binigay, okay, nung isinugo ng Diyos yung anghel, ang sabi niya,
sa Exodus 23:20, "See, I am sending an angel." Okay? Sabi po niya, anghel, "ahead of you, to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him. Listen to what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion, since my name is in him." Yung pangalan ko ay taglay-taglay po niya. Ibig sabihin po, yun yung tinatawag ni Jehovah. Yung ibig sabihin po ng Jehovah ay ang Panginoon or the Lord. Yung tinataglay niya, sinasabi niya na name na yon, SPA, Special Power of Attorney. Hindi po ito yung talagang pangalan ng Diyos na ipinapamana sa kanyang anak. Anghel pa lamang po ito. Kaya nga, yung pangalang ito ay sinabi, iniutos ng Diyos na a name to be remembered. Para to sa mga Israelita. A name to be remembered, ibig sabihin na remember sila o yung pagkakakilanlan ng mga Israelita sa kanilang Diyos. Pero hindi po ito yung inutos ng Diyos na pangalan na ihahayag sa buong sanlibutan para sa ikaliligtas ng tao. Hindi ito yung pangalan sinabi na kataas-taasang pangalan. Hindi po ito yung pangalang ibinigay sa Panginoong Jesus na nagmula mismo sa Ama. SPA lamang po yun. Kaya nga, maging ang universe, yung kalawakan na ito, nasusustain ito dahil sa utos ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos. Kung iisipin mo ang ating mundo o tinatawag na earth, ilang pulgada lang yan na matagilid, palapit sa araw, napakainit, masusunog na po ang earth. At ilang pulgada lang yan na mapalayo ng kaunti sa araw ay mafi-freeze. So how perfectly, maging ang mga scientists na nakadiscover ito, how perfectly na inalign ito ng Diyos at nananatili sa ganung kaayusan o katayuan. Dahil ito sa salita ng Diyos, dahil inutos ito ng Diyos. Maging yung mga hangganan ng dagat at ng pampang, seashore, ang Diyos ang nagdikta na hanggang doon lamang yung alon. At kung loobin ng Diyos at iutos niya sa dagat na lagpasan ang alon, ay kaya nitong gawin. Kaya makita mo, kapag nagpadala ang Diyos ng mga delubyo o salot, nagpadala siya ng mga bagyo, kaya niyang paapawin ang dagat papuntang pampang. Yan po ay nangyayari, it's not coincidence. Na ba nangyayari? Na pinaniniwalaan ng tao na coincidence. Ang Diyos po ang may kalooban ng lahat ng yun. Depende sa kanyang layunin. Dahil ang Diyos, ang Diyos din na nagpaparusa. Ang Diyos na ng pag-ibig, ang Diyos din ay may karapatan o may katwiran siya na magparusa sa lahat ng mga masuwahin. At inuutusan po niya ang kanyang mga anghel para gawin yun. Dahil ayon nga po sa aklat ng Hebreo, sino ba ang mga inuutusan niya? Ano ba ang mga anyo ng mga anghel? Sila ay maaaring maging hangin. Sila ay maaaring maging ulap. Sila ay maaaring maging apoy. Depende kung paano sila uutusan ng Diyos at ayon sa paggagamitan sa kanila. Yung tatlong anghel na nagpakita kay Abraham doon sa may puno ng Mamre, sila po ay mga anghel at isa nga ron ang tinatawag na the Lord. Ngunit nasa anyong tao naman po sila. Yung anghel na nagpakita kay Moises doon sa umaapoy na maliit na puno ay anghel din po.
sa anyong apoy. Kaya nga, ang sabi, He makes His His angels, winds and fire. Depende kung paano gagamitin ng Diyos. Maging yung sinasabi man sa atin, dahil ang universe ay may hangganan. At pagkatapos ng universe, yun na nga po yung heaven of heavens. Pero sa gitna dito, bago makarating sa heaven of heavens, alam natin may tinatawag ang Diyos, may sinasabing the great chasm. Ano yung great chasm na ito? Yung tanikalang hindi mapapatid. Ibig sabihin nun, walang sino man na nagmumula dito ang makakapasok doon o makakalagpas doon kung hindi ito loobin ng Diyos. Kaya nga ang dyablo, nung bumagsak siya mula sa langit at itinapon dito sa kalaliman, dito sa universe, kaya nga darkness, hindi na sila maaaring makabalik pa doon dahil sa great chasm na yun. At ang great chasm po na yan ay mga anghel ng Diyos na nagbabantay doon. The Spirit of God. They are the Spirit of God. Ang mga anghel, pwede rin po silang tawagin mga Spirit of God. The Holy Spirit ay iba rin naman po yun, the Spirit of God na proceeding from the Father. Kaya, Spirit of God pa rin po ang tawag sa kanila. Dahil ang mga anghel, nilikha naman po talaga ng Diyos yan. At sila ay mga anghel na naglilingkod sa Diyos, kaya Spirit of God ang tawag sa kanila. Kaya nga, ang mga anghel na ito, ang hangganan na ito, pinapanatili po yan ng Diyos sa kanyang salita, sa kanyang utos. Ang mga anghel na yon na sa utos ng Diyos ang nagpapanatili ng hangganan yon. Kaya si Diablo, hindi po siya makapangyarihan. Hindi siya almighty. Dahil kung almighty siya, kaya lang niya maglabas-pasok papuntang langit at babalik dito. Pero hindi. Limitado lang po ang kakayahan ng mga anghel na to. But the glory of God, ang kaluhatian ng Diyos, kapag taglay-taglay, ninuman, kaya nga, they can transcend the great chasm. Kaya ng lagpasan. Anong patunay? Kaya nga, may mga anghel nagmumula sa langit at pumaparito upang tugunan yung mga panalangin mo. Ang mga anghel po na nagdadala ng mga kasagutan sa ating dalangin, sila po ay akyat panaog sa langit upang maghatid ng ating panalangin doon at ganoon din ibalik yung katugunan sa ating mga panalangin. Bakit sila nakakaparoon ng more than the speed of light? Dahil taglay po nila ang kaluhatian po ng Diyos. And that is the glory of God. Higit pa ito sa speed of light. Kaya nga, ng Diyos likhain niya ang lahat ng ito, hindi po sila self-sustaining. Lahat po sila dependent, nakadepende sa salita ng Diyos. Nung likhain po niya ang sangkatauhan, yung tinatawag na Adan, doon sa Genesis chapter 1. Kung hindi po inutos ng Diyos na sila ay magpakarami, hindi po sila makakapagpakarami. Ngunit ano po ang utos ng Diyos sa kanila? Multiply. Magparami kayo. Ganun din naman, kung hindi iniutos ng Diyos kay Adan na huwag kakainin yung bunga ng pagkaalam at ng mabuti, hindi rin po kinakailangang mamatay si Adan. Lahat po ng utos na yon, iniutos ng Diyos dahil mayroon siyang pamantayan. Yung utos niya na yon ang magsusustain, supposed to be, kay Adan, para manatili siyang buhay.
Kaya nga, ang paglabag sa salita ng Diyos, ang paglabag sa utos ng Diyos, ay katumbas mismo ng kamatayan. Una lumabag, yung anghel na nasa langit, si Diablo. Pagkatapos siyang iwan ang kanyang posisyon, ito ay ibig sabihin nito ay kamatayan. Ganon din si Adan, nung lumabag siya sa utos ng Diyos, katumbas nito ay kamatayan. Disobedience o ang pagsuway sa utos ng Diyos ay kapahamakan at kamatayan po ang kinahahantungan. Dahil ang salita ng Diyos nagpapanatili sa lahat ng kaayusan. The Word of God sustains all. At alam po natin, na dahil sa utos o sa salita ng Diyos, ang hangin at ang dagat ay kaya po niyang utusan. Kaya niyang pasunurin. Sa Mark chapter 4, verse 35 hanggang 41. Dito makikita natin na kung maging ang mga nilikha ng Diyos na may takot sa Kanya ay napapasunod niya. Sa Mark 4:35 to 41, basahin po natin dito. That day, Tagalogin muna natin para alang-alang doon sa mga kapatid natin na sa mga bata. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Next. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalaya, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa sumusunod sa iniuutos niya. Dito po makikita na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kaya niyang i-sustain ang lahat ng bagay at i-sustain ang lahat ng bagay, maging ang hangin at ang lupa, mapapanatili sa kanilang kaayusan dahil sa salita ng Diyos. At kung wala ang salita ng Diyos, ang lahat nga po ng bagay sa mundo ito ay mauuwi sa kaguluhan. Dahil nang likhain ang daigdig na ito nung unang walang forma. Formless. Ibig sabihin ng formless, wala sa kaayusan ang lahat. Ngunit nagkaroon ng kaayusan ng iniutos ng Diyos. Sana na magkaroon ng liwanag, mahiwalay ang tubig. Okay? So doon nagkaroon ng kaayusan ng lahat. Kaya nga, pagdating sa buhay natin, kung ano man yung mga meron tayo, tanging ang salita ng Diyos pa rin po ang maglalagay sa kaayusan ng lahat ng yan. Hindi po natin kayang solusyonan yan sa ating sariling kakayahan. Oo, maaaring masabi natin, meron tayong nagawang effort na ibsan man ng kaunti o bahagya yung ating mga problema, pero in the back of it, yung pinakapuno nito, yung sanhi nito, hindi po natin kaya niyang solusyonan kung wala po ang salita ng Diyos. Kumbaga sa paggagamot, wala yung deep deep healing o operation, kundi tapal-tapal lang, kumbaga. Tapal-tapal lang sa mga sugat, ganun lang ang ginagawa ng tao kapag sila gumagawa ng solusyon sa kanilang buhay regarding sa lahat ng problema nila.
na hindi nila isinasama ang Diyos. Dahil tayong ang Diyos lang po ang lumikha ng lahat ng bagay, kaya naman siya rin ang may kakayahan o nakakaalam kung paano isasaayos o paano niya isinaayos ang lahat ng bagay dito sa mundo. When Jesus commanded, okay, ganun din naman, nung ang Panginoon Jesus ay pinag-utos din niya doon sa fig tree. Ano ba yung fig tree? Sa Tagalog, fig. Sa puno ng igos. Ano? Nung inutusan niya yung puno ng igos na ito ay matuyo, na ito ay wag nang muling mamunga, ito ay natuyo. Sa Matthew 21:19. Ano? Tingnan po, sa kapangyarihan na kanyang salita, natuyo yung puno ng igos. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Walang ibang ginawa ang Panginoon Jesus, hindi niya sinibat o hindi niya tinaga yung kahoy, yung puno para lang mamatay, kundi by His Word. Sa kanyang salita, isang salita lamang niya at natuyo ang puno ng igos. Si Jesus din po, siya rin kung kaya niyang patuyuin yung puno ng igos at mawalan ng buhay, ang Panginoong Jesus din, siya naman ay nagtataglay ng buhay at nagbibigay ng buhay. Siya naman, ang Panginoon Jesus po, He is the life giver. Life sustainer. Siya may kapangyarihang magbigay ng buhay at may kapangyarihang panatilihin tayong buhay. Yan po ay kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Ano? Ipinakita po niya, ipinamalas niya at dinemonstrate niya ang kapangyarihan ito, ang otoridad na ito, kanino? Doon sa puno ng igos. Saan pa? Nung tawagin po niya si Lazarus mula sa kamatayan. He had demonstrated to Lazarus na ang Panginoon Jesus, ang kanyang salita ay kaya rin magbigay ng buhay. Dahil ang otoridad na ito ay natatangi lamang sa Diyos. Ang otoridad na ito ay pagmamayari at natatangi sa Diyos lamang dahil siya ay nagbibigay ng buhay. Kaya kung ang ating Panginoon Jesus sa kanyang salita ay kaya niyang ibalik ang buhay ng isang namatay, therefore, ang otoridad na ito, nataglay niya, ay otoridad po ng Diyos. Kaya hindi siya kailanman nagsinungaling na siya nga ay pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos at sinasabi nga na siya ay Diyos din. Dahil taglay niya mismo ang otoridad na natatanging sa Diyos lamang. Sa lahat ng mga relihiyon sa mundong ito, sino sa kanilang mga Diyos ang nag-utos sa isang patay at bumalik sa buhay? Wala, kundi ang Panginoong Jesus lang. Ang propeta ng mga Islam, si Muhammad, may inutusan ba siya na bumalik sa buhay? Wala. Si Mahatma Gandhi, mayroon na ba siyang inutusan na bumalik sa buhay? Wala. Sino pa? Kahit na sa Greek mythology, ang lahat ng kanilang mga kwento-kwento ay mga myth nga eh. Kaya nga mythology, ibig sabihin nito, alamat lang siya at walang katotohanan, mga kathang isip lamang ang lahat ng yun. Kaya nga, tanging sa Panginoon Jesus lamang, ang Panginoon Jesus lamang ang nagsalita
at nagkaroon ng buhay ang isang patay. Ngunit napakarami ngayon, totoo, naniniwala sa mga katang-isip na ito. Mas napapaniwala pa sila. Tandaan po natin, ang mga kwento po dito ng ating Panginoon Hesus sa Biblia, hindi lang po ito basta istorya lang. Lahat ng ito, aktual na napangyari, aktual na naganap at recorded evidence. Hindi ito katulad ng mga istorya ng mga Greek mythology na ang lahat ng yon ng istorya ay kathang-isip lamang. Hindi ito nananatili, maaari itong nagbabago-bago ng script, nagbabago-bago sila ng mga pangyayari, nagdadagdag sila ng mga pangyayari. Ngunit ang pagparito ng Panginoon Hesus, ang mga kaganapan nito, hindi ito nadadagdagan, hindi ito nababawasan. Ang salita niya hindi nadadagdagan, hindi nababago, hindi nababawasan. Nananatiling yon at yon pa rin ang kanyang salita. Yung mga pangyayari, nananatiling yon at yon pa rin. Pansinin mo, doon sa mga kaganapan na nakalagay dito, even the places, even sa timeline, hindi nila binabago. Why? Recorded evidence na factual na truth pa. Hindi ito may pagkakaila. Kaya nga ito ang kaibahan ng pananampalataya natin sa Panginoon Hesus. Ito ang kaibahan ng katangian ng Panginoon Hesus sa lahat ng mga kinikilalang Diyos-Diyosan sa mundo nito. Tanging ang Panginoong Hesus lamang, out of all sa lahat ng sinasabi sa mundo ito ng mga great men, tanging ang Panginoong Hesus lamang ang muling nagbalik sa buhay. Muling nabuhay. Sino ba yung mga kinikilalang mga great men sa mundo ito? Mahatma Gandhi hanggang ngayon nandoon sa libingan. Si Alexander the Great hanggang ngayon nasa libingan. Si Muhammad hanggang ngayon nasa libingan. Pero ating Panginoon Hesus, wala siya sa libingan. Dahil siya ay muling nabuhay. Kaya nga, out of all religions sa mundo ito, hindi mo pwedeng sabihin lahat katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin lahat, ng religion ay may kaligtasan. Dahil ang sa kanila, kwento sa ating katotohanan. Ang Panginoon Hesus, katotohanan. Aktual na nangyari. Evidence, recorded. Kaya nga, napakahirap na magbulag-bulagan tayo o napakahirap maging mangmang sa katotohanan na hindi natin alam kung ano yung talagang dapat nating paniwalaan. Kung ano yung dapat nating sinusundan at pinapakinggan. Ang mga Diyos ng iba, maging ang mga Buddhist, wala pong mga scripture yung mga yan na hindi katulad ng Biblia, hindi katulad ng ating eskriptura. Wala po silang scripture. Tanging mga oral traditions lamang. Ang Greek, marami silang mga Diyos-Diyosans. Mga Diyos-Diyosans nga Pero wala po silang tinatawag na scripture. Why? Bakit? Kasi lahat ng mga sinusulat na ron, base lamang ito sa mga oral na tradisyon na ginagawa ng mga Grego, at base lamang yung mga karunungan nila, base lamang sa mga kaisipan o opinyon ng tao, human standard. Pero ang salita ng ating Panginoon Hesus, it's not human standard. Hindi ito kayang baguhin ni naman. Hindi ito kayang lampasan ni naman. Kaya nga ang Panginoon Hesus, siya ay Diyos na kapag nagsalita, siya ay nagsasalita ng buhay. Nang utusan niya si Lazarus na magkaroon ng buhay. Nang utusan niya yung anak ni Jairus na magkaroon ng buhay, bumalik, bumangon ka, ining.
nang utusan niya yung ipinaparada sa kabaong na anak ng balo na nandun na sa ataol, hinawakan niya at sinabi niya, bumangon ka binata. Bumangon siya. By word. Tanging sa salita lamang ay bumangon nga yung binata. Nagkaroon ng buhay, bumalik sa buhay. Bakit? Dahil lahat ng utos ng Panginoon Hesus ay buhay. It is life. Kahit sabihin mo, napakagaano man kasimple ang utos ng Panginoon Hesus, yan po ay buhay. Manalangin ka. Sabi ng Panginoon Hesus, simpleng utos, but that is life. Yan po ay buhay. Manalig ka sa pangalan ko. You believe in God, believe also in me. Sabi ng Panginoon Hesus, then yan po ay buhay. Simple. Simple. Akala natin napakasimpleng utos lamang, pero hindi natin iintindihan ng lubusan. Kung iintindihan man natin ng lubusan, ng malalim, it is life. The command of God is life. Hallelujah. Kaya nga sa mundong ito, ano ba yung ating totoong pinagtutuunan ng pansin? Ano ba yung pinagkukumahugan natin, pinagtatrabahuhan natin sa mundong ito? May saysay ba ito o wala? Yung iniisip natin na buhay sa mundong ito na ating pinagkakahumalingan, pinagsisikapan, pinaghihirapan na trabahuhin, baka naman yung pinaghihirapan natin na yan ay wala pa ng saysay pagdating ng panahon. O hindi ka talagang totoong makikinabang sa magpakailanman. Mga tao, nagkukumahog, nagpapakahirap, magtrabaho kahit na 24 oras para mag-ipon, para saan? Para magpatayo ng bahay. Nagkukumahog ka, nag-iipon, nagtatrabaho 24 oras para ano? Para sabihin, mangangarap ka na makabili ng sasakyan. Nagkukumahog ka, nagtatrabaho, nagpapakamatay sa trabaho para ng ano, pagdating ng panahon, sabihin mo sa sarili mo, makapag-travel ako sa mga magandang lugar. Ang tanong, ang lahat ba ng ito ay may saysay? Anong ibig sabihin nun? Yung sa tingin mo, hindi mo na-realize that you are working for food to live. Yung pagkain ng mundong ito, hindi mo na-realize, yan naman talaga ang pinaka punot dulo ng lahat. Dahil ang katotohanan, Ang katotohanan, ikaw ay nagtatrabaho para sa buhay. Unang-una sa lahat, ang buhay mo ang pinagtatrabuhon mo. Bakit? Kasi, ano ang saysay? Sino ang tumitira sa bahay? Ikaw. You are working for someone who lives in the house. Nagtatrabaho ka para doon sa tao na titira sa bahay. Yan naman talaga ang saysay, tama? Kasi ano nga ba ang silbi ng bahay nung walang titira? O hindi mo matitirahan? Nagpatayo ka ng bahay tapos hindi mo naman matitirahan. Ano ang saysay? Nagtatrabaho ka, sa totoo lang, nagtatrabaho ka para sa buhay mo na ikaw ay gagamit nung pinapangarap mong kotse, tama? Ano ang silbi ng kotse mo kung wala ka ng buhay? Nagtatrabaho ka para sa buhay mo upang ikaw ay makapaglakbay. Ano ang silbi ng mga magagandang lugar na gustong puntahan o i-offer man ang mundo ito kung wala ka na para marating ang lahat ng yun? So madalit salita, ang tao, nagtatrabaho tayo para sa ating basic life. Basic na buhay. Yun yung sentro talaga ng ating pagkukumahog. Bakit tayo nagkukumahog dito sa lupa?
para sa buhay. Kaya nga sa mundo ito, bakit maraming nagkukumahog sa pera? Dahil kapag may pera ka, iniisip nila, makakabili ka ng mga, hindi lang mga bagay-bagay, but of course, you can exchange. Pwede mong ipalit yan sa pagkain. Kaya nga malaki yung corruption sa isipan ng mga tao sa mundo ito na akala nila pera lang ang susi sa lahat ng bagay. Dahil ang totoo, ang pagkain, kung ikaw ay masipag, may lupa ka, may taniman ka, kahit walang pera, you must be able to provide food. Dahil noong pamanilikha ng Diyos, ang mundong ito, wala namang salapi, but Adam, ang mga tao noon, was sustained. Na-sustain yung pangailangan na sa buhay ng wala ang pera, kundi ano ang meron sa paligid na binigay ng Diyos. Money is just a means of exchange. Oo, mahalaga ito sa ngayon para nga sa ngayon makabili ka ng lupa. Pero tandaan po natin, napakaluwag po ng mundo. Hanggang ngayon, napakaraming lugar sa mundo na hindi pa na-explore. At yung mga pansinin mo, kapag dito, tumatanaw ako dito sa Aurora, akala mo doon sa bundok na to, napakaluntian, akala mo walang tao, pero pag pumunta ka doon, may mga namubuhay. Isipin mo yun. Why? Ibig sabihin, there is food o may mga resources sa paligid na pwede ikabuhay ng tao doon. Sa tingin nyo hanggang ngayon, sa panahon na to, wala na yung mga tinatawag na tribo-tribo na yung mga uncivilized. Punta ka nga doon sa may Brazil, sa bandang doon na may isang isla na may mga tribo doon na bubuhay na hindi nila ginagalaw yung isla na yon. So, ibig sabihin doon, walang money na nagsisirculate. Ibig sabihin doon, they live on base lamang, nagmumuhay sila, base lamang kung ano sa paligid sila. Pero as mga tribo na yon, na hindi nila pinapasok, nasusustain sila. Kaya nga magkaroon tayo ng pag-iisip, maging wise tayo, magkaroon tayo ng karunungan kung ano ba yung pinapriority natin sa buhay natin. Ano? In Matthew 6:25, sabi po niya dito, bakit kayo nag-aalala sa mga bagay na to? Hindi ba, ano ang higit sa lahat kaysa sa lahat ng to? Ano ba ang mga bagay na mas higit pa sa mga bagay nito na kinahumalingan ng tao? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Bakit? Dahil hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit. Yung pinagtatrabahuhan natin ng mga pagkain dito, unang-una sa lahat, ang purpose naman talaga niyan, makakain yung ating katawan at akala natin magkaroon ng physical na buhay. Pero meron pa nga tayong buhay pa na mas higit pa sa physical na buhay. And that is the spiritual life. Yan po ang buhay ng ating kaluluwa. O yung tinatawag nating espiritu. Higit pa po ang ating espiritu kaysa sa mga material sa bagay ito, ating kaluluwa. Kaya nga, ang mundong ito nasusustain, no? Kaya nga nalikha ang lahat ng mundo, ng bagay sa mundo ito mula sa wala, out of spirit, then material came. Kaya kung gusto nating magkaroon ng solusyon ang mga bagay sa buhay natin, sikapin muna nating intindihin o i-diagnose ano ba yung problema ko muna sa espiritual. Dahil kapag nagtugunan ang problema natin sa espiritual, then follow outwardly, physical, environmental, magkakaroon po yan ng kaayusan. Una sa lahat, let us diagnose our spiritual condition. Tingnan muna natin ang katayuan ng spiritual na condition natin. Kung maayos ba, nasa katotohanan ba, may talaga bang buhay. Dahil ang buhay na sinasabi ng Panginoon Jesus, ang kanyang mga salita ay espiritu. Kaya nga, kapag tinutupad natin ang kanyang salita,
then, spiritually, nagkakaroon tayo ng buhay. Ang mga pagkain sa mundong ito, lahat na ito mapapanis. Yun nga, magsayang ka lang ng kaldero. Ay, ng kaldero. ng kanin sa kaldero. Ano? Magsayang sa kaldero. Tapos, maya makalimutan mo ng isang araw, panis na. Yung mga prutas na pinitas, ilagay mo dyan at hindi mo makain, mamaya bulok na. Lahat ng bagay sa mundo ito, nasisira. Yung mga bahay, minsan pag nalilibot talaga ako, sa mga lugar-lugar dyan, may makikita ko, may mga bahay na maganda, maayos, pero walang nakatira. Tapos maya-maya habang nakikita mo, nilalaman na ng mga damo, kinakain ng mga damo, na nagkakaroon ng mga atik-atik, parang masisira na. Bakit? Kasi walang nakatira. So, ibig sabihin nasisira. Everything in this world. Kaya ano ba ang utos ng ating Panginoon Jesus? Anong sabi niya? Sa ating verse. Sa John 6:25-29, sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong sorry. 6:25-29. John. Sorry. John 6:25-29. Sa ating exposition. Nang makita ni Jesus sa ibayo, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Ito hinanap nila. Sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Next. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay ko sa inyo, o ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ay ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. So, ang karapatan ng Panginoon Jesus o autoridad ay binigay mismo ng Diyos. Kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang pinapagawa ng Diyos? Okay. Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Ano? Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. At sino ang sinugong yun? Si Manalo? Ang Panginoong Jesus ang sinugo ng Diyos. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sugo niya, tugon ni Jesus. Hallelujah. Ito yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Bakit? Dahil kung yan ang pinapagawa ng Diyos sa atin, yun ibig sabihin ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang Panginoon Jesus natin sa John chapter 3, sabi niya, John chapter 4, 32-34, ano ang pagkain niya? My food is to do the will of the one who sent me. Ang pagkain ko, ang sabi ng Panginoon Jesus, ay ang tupdin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ibig sabihin ito, paano ang spiritual food natin tumatrabaho ayon sa utos ng Diyos. That is our spiritual life. Sabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko, ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya. Kaya nga sinabi ng Panginoon Jesus na hindi lang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ano yung salita na yon? Salita ng katotohanan, salita na, basta lang pinakinggan natin? Hindi. Kundi salita ng Diyos na ating isinasabuhay, tinutupad, isinasagawa, tinatrabaho. That is our food. Kaya nga, ikaw kapag hindi ka nagtrabaho, wala ka talagang kakainin. Tama?
Same thing. Kung magtatrabaho tayo for our spiritual life, then our spirit, ang espiritu rin natin ay mapapakain at mabubusog. In the same way, we can have this food doing all the teaching of God. Kapag ginagawa natin lahat ng utos at katuruan ng Panginoon Jesus, tayo po ay kumakain ng tinatawag na spiritual food o bread of life. Dahil ang Panginoon Jesus natin, sabi niya, He is the bread of life. Kaya napakahalaga na maunawaan natin. Dahil tayo ay kaluluwa na naninirahan sa loob ng katawan na ito. So, tingnan natin, ano rin ba tayo? Kung tayo ay kaluluwa na nakatira dito sa katawan ito, simple lang. Anong logic nun? Our body, ang katawan natin ay bahay. So, ano ba yung pinagtatrabahuhan natin? Yung bahay ba na ito o yung ikaw mismo na nagtataglay ng buhay na nakatira dito sa bahay na ito? Ano dito pinagsisikapan natin na pagtrabahuan? Oo, nagtatrabaho tayo para magkapera, makabili ng pisikal na pagkain para sa ating katawan. Ibig sabihin, iyon ang magsusustain sa ating bahay. Pero, paano naman yung ikaw mismo na nagtataglay ng buhay dito, ano naman ang pinapakain mo para mabuhay ka? Ano naman ang tinatrabaho mo para mabuhay yun? Hindi naman ito pwedeng pakainin yung ating espiritu ng pagkain mga nabubulok o pagkain mga material. Dahil ang pagkain ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Ang isang mananampalataya sa ating Panginoon Jesus, siya ay itinuturing na buhay na kaluluwa, a living soul, a living spirit. Kaya kung ikaw ay buhay na kaluluwa, ibig sabihin na nakatira ka dito sa loob ng bahay mo, then you have the authority in that house. Ikaw ang nagmamay-ari ng bahay niyan. Kaya naman na-maintain, di ba? Na-maintain yung iyong katawan. Kaya even maging ang physical mo na-maintain. Kaya nga gaya ng sinabi ko kanina, ang isang bahay na walang nakatira, ano mangyayari? Unti-unti bumubulok. Kaya nga, kapag ikaw ay nasa Panginoon Jesus na nanalig ka sa Kanya, you are a living soul. Buhay ka. Ibig sabihin, active. Pero ang kalagayan ng isang walang pananampalataya sa Panginoon Jesus, he is a dead soul. Wala siyang buhay. So anong ibig sabihin nun? Kung wala siyang buhay, walang nakatira sa katawan nito, patay, bakante. Your house is vacant. Anong mangyayari? Pag vacant ang house mo, someone else will come and live or dwell in your house. Kasi sino yung mga yun? Mga demonyo. Yung mga demonyo ang titira sa bahay mo. Kasi patay. Walang nakatira eh. Bakante ka. Yung kaluluwa mo walang buhay. So walang magdadrive out. Walang magpapalayas. Wala yung nagmamay-ari ng bahay. Sabi ng ating Panginoon Jesus, no? In Luke 11:24-26, na kapag ang isang espiritu umalis. Luke 11:24-26. Kapag umalis sa tao ang isa masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa tingang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Okay? Sa pagbabalik niya, ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. So, ano ba yung prinsipyo ito na sinasabi ng ating Panginoon Jesus? Ang kalagayan ng isang mananampalataya ay ng hindi mananampalataya, patay siya. So, ibig sabihin, kung wala nakatira sa bahay, may papasok doon na magpo-possess ng bahay.
ipoposes niya. Ngayon, kapag ang isang tao ito ay nanalig sa Panginoon Hesus, nagkakaroon siya ng buhay. So, ang status, yung host o may-ari ng bahay, darating siya sa kanyang bahay at mapapalayas, siyempre, yung nag-possess sa bahay na yun. Kaya pansinin nyo, may ibang mga tao, bakit ibang personality yung nasa kanila. Doon sa pinalayas na ni Pablo na sumusunod sa kanila na manghuhula, di ba? Na sigaw na ito, sabi niya, ito sila ang magtuturo sa inyo kung paano kayo maliligtas. So yun yung demonyo doon sa katawan na yun, na nakaposes. Pero nung pinalayas ni Pablo yung demonyo na yon, ano nangyari? Nawala na yung nagsasalita na yon at iba na ulit, bumalik na yung talagang owner ng house. Kaya wala na yung kakayahan niya manghula. Wala na yung sumisigaw na sila. Ay pakinggan ninyo, wala na. Kasi iba yung nakatira. So that is the status. Kapag napalayas yung ibang nagpo-possess ng bahay na yon, ibig sabihin nun, nagkakaroon ng buhay. Yung nagkaroon ng buhay, yung host, kaya bumalik siya sa bahay. Ngayon, kung ikaw ay nakabalik na, okay, naging maayos na ulit, dahil nanalig ka sa Panginoon Hesus, so lumayas yung demonyo. Aalis yung demonyo, magpapagala-gala. Okay? Tapos mamaya isipin nun, babalik na lang ako doon. But watch this. Kung ikaw ay nanampalataya, napagaling ka, nasaranasan mo kagandahang loob ng Diyos, at pagkatapos tumigil ka, bumalik ka sa dati mo, ano mangyayari? So mababakante na naman. Kasi nga, paano ba tayo kumakain? Paano ba kumakain natin kaluluwa? Nasusustain tayo by the Word of God. Na kapag tinatrabaho natin, tumutuloy tayo sa gawain ng Diyos, sa utos ng Diyos. Then, continuously kumakain tayo. Kapag tumigil tayo sa pinapagawa ng Diyos, sa utos ng Diyos, then, mamamatay, magugutom ang ating kaluluwa hanggang sa mamatay na naman ang ating kaluluwa. Then, ano mangyayari? That demon, yung demon na nanggaling sa iyo, who possess you, babalik sila, at na may kasama pang 7 mas malala pa. At magiging mas malala pa ang kalagayan ng taong yun. Kaya nga hindi natin pwedeng pabayaan eh. At kadalasan, since ito pa yung nangyayari, sino pa yung mga demons na kadalasang tumitira dyan sa kabahay na yan? Hindi ba kadalasan natitira dyan, siyempre, mga kamag-anak mo? Ang estado, ang estado ng isang hindi mananampalataya na nasira ang katawan o namatay, para silang yung mga tao na nasunugan ng bahay. O kaya yung bahay nila nasalanta o nawasak. So siyempre dahil yung mga yan, kailangan nila na matitirhan, sino ang una nilang lalapitan? Siyempre, kamag-anak. Relatives. Para makitira muna. Tama ba? Yun ang estado natin. Ganon din ang estado ng mga hindi na nampalataya na maging kamag-anak din natin na hindi na nampalataya at namatay. Sila, una nilang hahanapin, siyempre dahil nga may relasyon tayo sa kanila noon, then una nilang pupuntahan, ikaw na kamag-anak. Dahil tayo mga mananampalataya, ang estado po natin, kapag pag-aalis na tayo sa ating katawan lupa for good, hindi na tayo babalik dito sa katawang lupang to. Ang estado natin, para tayong nagbenta. Tayo mananampalataya na tumutupad sa kalooban ng Diyos, tumutupad sa kanyang utos, then para nating ibinebenta yung ating bahay dahil meron tayong bibilhin o binibili na mas maganda kaysa sa iiwan nating bahay. Kaya hindi na natin babalikan ang bahay na yon. Therefore, tayo ay mananahan sa mas magandang bahay. And that is our status in the sight of God. Ang pagkikipagtrabaho natin sa Diyos, ang pagtupad natin sa Kanyang mga utos, ay para tayong bumibili sa Kanya ng ginto. At yung ginto na yon ang ipapalit natin sa Diyos para ibili ulit ng bahay. At yun nga po yung sinasabi ng ating Panginoon Hesus, na sa muling pagkabuhay,
bibigyan tayo ng glorified body. Yung glorified body na to, na babalikan po na pananahanan ng ating kaluluwa na nagpapahinga sa paraiso, then ito yung katawang hindi na nasisira, hindi na nabubulok, hindi na anong tawag doon? Namumulubot, at hindi na mamamatay. So yun yung katayuan natin. Kaya hindi tayo katulad nung unrest. Yung kasi kapag nasalanta ka, di pa nasunugan ka, o yung mga nasunugan na masiraan ka ng tahanan, di ba unrest sila? Wala silang kapayapaan. Kaya nakikisilong. Kaya kapag nakikisilong sila, alam nila na authority na balang araw, pwede silang paalisin. That's why unrest pa rin sila. Pero ikaw na nagtaglay ng pananampalataya sa Panginoon Jesus at tumutupad sa kanyang utos, nagtataglay ka ng kapayapaan dahil alam mo na meron kang mas higit pa na pupuntahan o titirhan kaysa doon. At secured na. That's why you are at peace. Dahil alam mo na sa pag-alis mo, mas mabuti ang magiging kalagayan mo. At peace. Dahil lahat po ng mga mananampalataya na lumilisa sa katawang lupang ito, nagpapahinga na sa paraiso. At kapag bumalik na ang Panginoon Jesus, lahat na nagpapahinga sa paraiso, muling bubuhayin, and then bibigyan po ng panibagong glorified body. That glorified body, meron bang ideya kung ano itsura niyan? Alalahanin niyo po nang muling nabuhay ang ating Panginoon Jesus. Ang katawan po yun, hindi na nabubulok, pero meron siyang buto, meron siyang laman, nakakakain, nakakaramdam, pero nagtatranscend, tumatagos sa wall, sa pader. At yung glorified body na yun yung katawang dinala ng Panginoon Jesus paakyat sa langit. Dahil sabi nga, no flesh and blood can enter heaven. Ano ibig sabihin nun? Walang anumang katawang lupa ang maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos, but only that glorified body na ibibigay sa atin sa muling pagkabuhay. Kaya nga, feed your soul. Feed on the Word of God. Kaya nga sabi, work. Work for your soul. Ang pagtrabaho, ibig sabihin, magtrabaho ka para sa kalagayan ng iyong kaluluwa. Work. By working for food, our soul, sa patuloy na pananatili hanggang sa huli. Ito lamang po ang paraan para mabuhay tayo magpasawalagan. Work for eternal life. Bagamat hindi natin isasantabi yung ating kalagayan sa mundo ito, pero higit po natin bigyan ng laan o ng pansin yung kalagayan ng ating kaluluwa. Maaari sabihin mo, napakahirap naman yan. Bakit? Siyempre, doble kayod ka. Kakayod ka para sa espiritu mo, kakayod ka para sa pisikal mo. Yes! Talagang to. Ganyan talagang buhay natin mga Kristiyano. Doble kayod tayo. Eh anong gusto natin? Mamatayin na agad? O makapaglingkod pa sa Diyos? Dahil kapag nagtrabaho pa tayo for God, nakipagtrabaho tayo sa Diyos for our spiritual life, tandaan po natin, sabi nga sa Mateo 6:33, ang mga bagay sa mundo ito, automatic, kaakibat po yung pagpapalang yan, ibibigay po ng Diyos. Kung ang layunin mo sa pagtatrabaho ay para sa kalwatian ng Diyos, siyempre, anong gagawin mo dyan? Magsisipag ka sa trabaho. Bakit ba? Kasi kailangan kong paluburan ng Diyos na makita nila na isang mananampalatayang katulad ko ay totoo na iba yung kilos ko by diligent at work. Kapag ginawa mo yan, of course, blessings will follow you. Ikaw ba naman, kung nagsipag ka sa trabaho, hindi ka ipopromote ng yung boss? Diligent ka sa trabaho mo, hindi matutuwa ako sa'yo? Same thing.
Automatic po yun. Kaya nga, feed on the Word of God. Ibig sabihin, patuloy po natin tugdin ang kalooban ng Diyos. Gawin kung anong kalooban ng Diyos. Patulad ng ating Panginoon Jesus. Kahit na sa physical man natin na katawan ay parang napakabigat minsan. Pero tandaan po natin, katulad din po ng ating katawan, yung katawan natin katulad ng mga atleta. Ang mga athletes, kailangan nila nang i-break through yung weakness nila. Kung noon, halimbawa, nagpo-push up sila ng lima, tapos mapapagod, hinihinga na sila at titigil na sila dahil masakit ang katawan nila. But they have to push through. Kailangan regular nilang gawin yon. Kapag regular nilang ginawa yung 5 push up every day, mamaya, after a few days or weeks, papansin nila, hindi na sila napapagod sa 5 push ups. Why? Kasi na-breakthrough na nila yung limitations. So, anong gagawin nila? Gagawin nila 10 push-ups per day. So, mapapagod na naman sila ron. Hihinga na naman sila. Pero kung hindi nila lalagpasan yung 5, hanggang doon lang sila, at para sa kanila yun lang, never ka magkakaroon ng breakthrough mo. So, kung gusto mong umangat, you have to break through. Lagpasan mo yung limitasyon mo. Yan ang sekreto ng mga athletes. Bakit sila nag-champion? Pinupush nila yung katawan nila into the limits. Tapos, re-regular nilang gawin yun hanggang sa yung kinapapaguran nila. Kapag nagawa na nila regularly, then mapapansin nila, oy, magaan na. Kaya-kaya ko na, hindi na ako napapagod. Same thing. Yung every situation po natin, na kapag nagkaroon tayo ng mahirap na sitwasyon, then you must continue na trabahuhin. Keep on moving on that. Patuloy mo lang gawin yan, and then hanggang sa mapapansin mo pagdating ng panahon na parang madali na. Parang hindi ka nahirap gawin yung bagay nito. So, ano mangyayari? Yun nga, magkakaroon ka na ulit ng breakthrough. And that is how God is working on us. Kapag sinabi ng Diyos that breakthrough is coming, hindi ibig sabihin yan, bukas makalawa, breakthrough ka na. You have to undergo the process. You have to continue feel that pressure, continue to feel na yung nahihirapan ka hanggang sa consistent ka doon, na hanggang sa dumating panahon na, hindi na ako nahihirapan. Then, kailangan na naman maangatan mo. Malalagpasan mo na yun. Ganun po kumikilos ang Diyos pag ipinopromote niya tayo o kapag itinataas niya tayo. At sa pakikipagtrabaho po natin sa Diyos, same thing. Since kakayod tayo, spiritual and physical, then don't forget, dadanas talaga tayo dyan ng pressure. Dalawa na eh. Pero pag naging consistent tayo doon, napagdaanan natin, pagdating ng panahon, sasabihin mo sa sarili mo, wow, napagsasabay ko na. Yung gawain ko for my spiritual life, gawain ko for the physical life, nakakaya ko na. At doon na po unti-unti iaangat ng Diyos ang buhay ng tao hanggang sa maging matagumpay ka na. Both in spiritual and even physical. So, secret, yung ating pagpapagal, yung ating pagtitiis, huwag lang nakafocus sa physical na buhay natin. Kailangan po natin, we must feed our soul para sa ating eternal life, para sa ating buhay na walang hanggan. So para hindi po mawalan ng saysay yung lahat ng mga pagpapagal natin na inaakala natin ay para sa pamilya. Tandaan po natin, yung katawan natin, it can be you and your family, nagtatrabaho ka para sa iyo at sa pamilya mo. It's also a parable. You and your family is also a parable. Why? Ang katawan natin, ang bahay natin, and when the Holy Spirit dwells in you, tandaan po natin, you become one family with a triune God. And doon na nga po papasok that we must be, kailangan na magkipagtrabaho na tayo, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating buhay na walang hanggan. With our family, we become one family. Hallelujah? Kaya nga, only God's Word can sustain our life.
Tanging ang salita ng punong Diyos ang makakapag-sustain sa atin. So, help yourself. Sabi nga, tulungan mo ang sarili mo. Help yourself to feed on the Word of God. Kumain ka, kainin mo ang salita ng Diyos. Dahil nga sabi nga ng ating Panginoon Jesus, eat my flesh and drink my blood. Ibig sabihin nito, tanggapin mo ang kanyang salita, alamin mo ang kanyang mga utos, at trabahuhin. Hindi lang basta inalam, may trabaho. Hallelujah! And that's how we will be sustained. At ganun po tayo masusustain for our eternal life also. Amen? Kaya nga po sa pagkakataon ito, let us pray. Let us thank God na naghahayag po sa atin at ng kanyang salita at patuloy na bibigay ng buhay, nagtutuwid sa atin. Pasalamatan natin ito ang kanyang mga salita na nagbibigay ng buhay at patuloy tayong hingi sa kanyang tulong, kalakasan, na patuloy lumawak ang ating pagkaunawa, maintindihan pa, malaman pa kung ano yung mga utos niya na dapat natin sundin at bigyan tayo ng kalakasan para trabahuhin ang lahat na ito. Let us all shout the name Jesus and let's pray. Jesus! 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 Ama namin Diyos, mapangyarihan sa langit, purihin ka, Ama. You are truly wonderful God. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa iyo nakadepende ang aming buhay. Ama, kinikilala namin na alam na sa aming sarili ay wala kaming kayang gawin. Hindi namin na maipagmamalaki sa harapan mo na kaya namin mabuhay nang wala ka. Salamat, Ama, dahil inihayag mo sa amin ito na meron pa kami pangailangan na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan upang maranasan ang mga pangako mo here and even to the age to come. Ama, tulungan mo kami na ang mga salita mong ito mananatili sa aming puso at isipan, matupad namin ang lahat na ito, kung ano pa man, yung mga kulang, ano pa man, hindi pa namin naunawaan, at mga balugtod pa na aming mga nagagawa, ituwid mo kami, turuan mo pa kami, itama mo ang aming mga pamumuhay upang sa ganun kami ay lubos na mabusog at ang aming mga kaluluwa ay maging malakas upang ang aming mga katawang lupang ito ay hindi panahanan naman ng mga rolling espiritu at magkagay kami ng otoridad upang palayasin ang lahat ng mga ito. At ganoon din, tulungan mo na ang bawat isa sa iglesia ito ay patuloy na mamuhay ayon sa iyong salita. Patuloy na maintindihan kung ano ang kanilang priority, ang aming mga priorities upang mabuhay sa mundo ito na mabigyan namin ng higit na prioridad ang aming mga espiritual na kalagayan. Salamat, Ama. Ito po ang sama-sama namin dalangin sa pinakamakapangyarihan at pinakamataas na pangalan sa lahat, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah.